tayo? Busog na. Uwian na. Before our open forum, sige lang po, kain muna kayo and happy birthday to our October celebrants. While you are having your brunch, you can prepare the questions, no? But those of you who are having difficulty writing the questions, minsan nobela yung katanungan, no? You can use the microphone and ask the question directly. Yeah. First question. To end up these rumors regarding the passing of the 15 years approval, please give us their status. 12年到15年呢 Actually, ito daw kung 12 years to 15 years, meron ng mga organizations talaga na nag-open sa kanila. But the legislative yan, sa part ng legislative yan, wala pa pong approval. Please take note at tulungan po ninyo kaming mag-disseminate sa mga kababayan natin. Kasi kung minsan, kinigising po kami sa gabi, yun lang pagkatanong. Next question, I think it's again for Ms. Ye. How about domestic workers regarding the status of salary increases? 家庭类的外籍工作者的朋友的 Kasi daw po ang ating mga household service workers ay hindi pa sila kasama sa labor standards law, kaya hindi pa rin nila na-aprobahan itong pagtaas ng sweldo nila. But then, again, sa legislative yan ay pinag-uusapan at pinag-aaralan kung paano ito i-approve. This is still a proposal. Now, the third question is, I think, for Attorney Serge. Are Filipino scholars, like research assistants, exchange students who are students but are receiving stipends, salaries from their professors, considered workers? Are they covered by policies mentioned by OFWs? I think this is something, meron pong relasyon sa kung paano kayo nag-report sa Pilipinas. Nagkaroon na kami ng ganito na they were recruited in a seminar in a university in Manila. Apparently, sabi sa kanila, they will be coming in as like on an apprentice arrangement. Ang lumalabas, pinagtatrabaho sila to pay for their tuition fees. So, umabot yung problema na yun, and we fired, I think we called the attention of labor about this. Si Gina handled the case. Kaya lang kasi, ang naging issue doon was because umalis yung nag-overstay, nagtrabaho sa ibang lugar. So, yun yung naging issue sa kanya. Naging paso yun, kaya siya pumunta sa amin. Then we found out na ganito. So this is something that I think EOA should look into, because there are universities who are recruiting students or as graduate students to come to Taiwan, and actually on allegedly on a scholarship, but yung pambabayad nila sa tuition nila, kinukuha nila sa pagtatrabaho sa kumpanya where they're supposed to be apprentice. So violation yun. So you're not being recruited. Actually, nire-recruit kayo as workers in the guise of coming in as scholars. Yung kinikita nyo pera sa company, yun ang pinambabayad sa tuition. Paano kung walang trabaho? So that becomes the problem. So these students now, naghahanap sila ng pagkakita sa ibang trabaho. And then minsan nauuwi sila ng